alam nyo, sa atin kasi sa Pilipinas, di ba, pag sinabi mong prenup, ano ba yun? Di ba? Parang narinig lang natin sa mga mayayaman, may prenup sila. Prenuptial agreement, di ba? Mga kasunduan bago kayo mag-asawa, di ba? Narinig natin yan sa mga yamayamanan, chuba-chuchu, di ba? Na ang kanyang, narinig natin yan kay Escudero at saka kay Escudero at saka kay Heart Evangelista sa kanilang mga prenuptial agreement chuchu na yon. Ngayon, mga palangga, dahil nga binasa natin yung mga issue na yan at tinutukan natin dahil nga, oo nga naman, lugi yung babae man o lalaki kapag dinorobo ng kanyang partner. Okay? So ngayon, napag-alaman natin na ang prenuptial agreement, hindi naman pala ganun kamahal dyan sa Pilipinas. So kung wala ka namang maraming mga properties just to protect your self later on. Pero ano yung take nyo sa prenuptial agreement? Anong ang take nyo doon? Ako wala akong prenuptial agreement eh. So kaya sabi ko kahapon nung nasa car tayo, medyo sinuwerte lang tayo ng bongga-bongga. Pero feeling niya yamanin. Hindi, pero hindi lang siya parang, hindi lang dapat talaga mayaman ang may prenuptial agreement. Ang sa akin lang, okay. So, bago kayo magpakasal, mag-uusap kayo kung yung ari-arian ko, ito, kotse ko, ganyan, ganon, sino ang gagamit or sino magbabayad ng kotse ko, I mean, kung utang, I think, para sa akin, naging learning ito sa atin. Yeah. So, parang binubuksan ng ating kaisipan na maging maging wise tayo pagdating sa ating mga pinaghirapan na pera. Pag mayaman dapat. No, kahit hindi mayaman. Kasi nakikita mo yung mga OFW, alam mo, dapat sa inyo to eh. 'Di ba? Dapat may protection exactly. So ngayon, mga kababayan, kung let's say for example, may business ka, hindi pwedeng minsan kasi may mga lalaki or mga babae na, 'di ba? Yung bago kayo nag-asawa, kunyari ako, may negosyo ko, tapos maghahari-harian, hindi mo naman pinaghirapan, may mga ganon. Dahil nga conjugal property chuchu, wag na po mag-asawa. Sabi ni Kate Watson, wag na raw mag-asawa. O, yung mga comment. Yeah. Wag na ba mag-asawa? I think, mga kababayan, sa tingin ko, dapat talaga, itong pag-aasawa kasi talagang hindi kasi talaga natin alam minsan naghiwalay mga eksena kasi let's say ako kunyari ako'y mayaman, 'di ba? Ako yung may pera. Ang naging kasi sa atin sa Pilipinas na kapag may prenuptial ay masyado namang greedy yung lalaki o yung babae o masyado naman siyang sigurista, ganyan. Pero sa nakikita ako dito, kasi ako let's say kunyari ako yung may pera sa mag-partner, ako yung mas maraming pera. Kasi kung mahal mo naman yung jowa mo, di ba? Marami kang pera. Bago kayo mag-asawa, meron kayong prenuptial agreement, hindi mo pwedeng galawin yun sa akin anytime na gusto mo. Na magwawaldas ka lang kasi mamaya, panggagastos pa sa girlaloo o sa boylet, di ba? At least may protection ka. Hindi niya basta-basta pwedeng galawin. But, if you love your palangga, okay, sabi ni Zorro, 3 pa daw yung aasawain niya. No, pero kung mahal mo yung partner mo, marami kang pera, hindi sagot mo, let's say, sige, let's travel, dahil ako'y babae, ako maraming pera, yung trabaho niya, hindi naman ganun kadaming nakikinikita niya, hindi ako mag-splurge sa kanya, ako gagastos ng bonggang-bongga, di ba? O sige, ako na lahat yan, kasi ako yung may pera. But wala kang control sa kabuuan kung $100 million kunyari, di ba? So wala kang control doon sa pera ko. Hindi mo pwedeng ipamigay, isugal, ibabae o whatsoever. Diba? But dahil mahal kita, o reregaluhan ka wala kang damit, o eto, shopping kita ng bonggang-bongga. Wala kang sapatos, o eto ang sayo. Wala kang relo, o sige, bigay mo lahat ng regalo ng bonggang-bongga. Kasi yun na naman ang kailangan natin damit. Kung may bahay na kayo, di ba? May pagkain kayo. O sige, wala kang pera dahil yung kinikita mo, enough lang. Ako na mag-shopping. Ako na mag-grocery. Di ba? Dahil ako yung kumbaga, tuloy-tuloy yung income mo, marami kang pera, and everything, So, happy pa rin kayo. Pero kasi, lumalabas lang kasi yung di ba may mga krimen, nagpapatayan dahil sa pera. Pero kung, actually, pwede ka rin mapatay kahit may prenuptial agreement ka eh. Di ba? Pero ako, ang punto de vista ko, I think, kayo, mag-isip-isip kayo, mga palangga, mga OFW, pag-isipan ninyo
yung itong isang option, lalo na medyo may duda kayo sa boyfriend nyo. Kasi sabi nga natin, minsan 3 years, 5 years, 10 years, di mo pa kilala yung jowa mo eh. Minsan, meron palang itinatagong ugali or, itinatagong greediness. So, protection mo to. Ako, I would, kung may pera ako, na let's say dyan sa Pilipinas, tapos medyo duda ako bago ko pakasalan tong jowa ko, baka may lumabas na eksena din, magpapaprenup ako kung 25 to 50,000 lang yung gastos sa abogado. At least may protection ako. Di ba? Pag nagtarantado siya, hindi niya makuha yung lahat ng sakin. Di ba? Katulad din nangyari kay Claudine Barreto na kinuha, according to that interview ng Mami Inday at niya, nakuha yung pera niya. Di ba? Kasi kung mahal mo yung tao, o ikaw, jowa ka, sino gusto maging jowa ko dito? Kung chika lang. Sino? Taas ng kamay. Okay. Jowa kita. Ako yung maraming pera. Tapos ang income mo is minimum lang, but I love you palangga. I will buy you clothes. I will buy you everything. Let's travel around the world and I'll take care of it. But you don't have 100% control sa pera ko hanggat buhay pa ako. Diba? Kasi iba naman ang story pag namatay yung maraming pera. Of course, may pera, may matatanggap yung spouse mo. At kung ilan ang anak ninyo, di ba? Ganun sa atin. Kung 3 ang anak, they equal 25%. Iba yun. But habang nabubuhay ka, okay? Habang nabubuhay ka, hindi ka pwedeng, whether babae or lalaki, no? So, hindi ka pwedeng, dahil conjugal ito, may mga ganun eh. Katulad nga kay Remart Santiago, di ba? Hindi po pwedeng, kasi conjugal to eh. Ay, hindi. Takot-takutin ko to, ganito, ganyan, ganon, or something. Hihila-hilain ko, di ba? Grabe yung nangyari kay Claudine. So, sabi ko nga, eto ay wake-up call sa inyo. Mag-research kayo, gawin nyo to, protection to sa inyo. Pero kung mahal mo kasi, ganito lang yan eh. Bakit? Ano bang minamahal mo sa akin? Yung pera ko? Kasi kung mahal mo, di ba? Meron tayong pinag-uusap, meron tayong mga kasabihan sa Pilipinas na sa hirap, sa hirap at ginhawa. Di ba kaya nga may mga sumpangan sa hirap at ginhawa hanggang till death do us part, mga ganyan chucho-chucho. Pero syempre, may mga tao talagang ganid. Kasi kung ako talaga partner mo, tas ako yung pinakamaraming pera, kahit na mahirap ka, mamahalin kita ng bonggang-bongga. Diba? As long as tumitibok-tibok ang ang puso sa'yo. But, hindi ko ibibigay yung 100% na control ng pera ko sa'yo. Bakit? Baka mag-abnormal ka pagdating ng panahon. Pero palangga, I will buy lahat ng gusto mo. We will travel together. We will cruise together. Kakain tayo sa mga mamahaling restaurant. Di ba? Mga ganyan. Bibili kita ng alahas na gusto mo hanggat kaya ko, di ba? Social climbing 101, sabi ni Loic. Di ba? Mahal mo ibibigay mo. Bigyan mo ng bongga-bonggang regalo. If you have $100 million, sabi ko sa jowa ko, ito, mag-shopping ka, $1 million. Let's go. But you don't have control for my 100 million. Wala kang control sa sa 999. Oh, di ba? So anyway, wala lang, natuwa lang ako doon kasi kahapon din pa rin yung pinag-uusapan namin. Kaya dapat kahapon magbablog tayo about prenuptial na yan. So, yan ang isipin niyo sa mga OFW. Walang masama doon. O, di ba? Hindi sa walang masama. Poprotectionan mo. Kasi kung mahal mo, kunyari yung lalaki o babae, magsasabi, bakit may prenuptial pa tayo? Wala ka bang tiwala sa akin? No. Gusto ko lang proteksyonan, di ba? Ang sarili ko at proteksyonan mo rin yung sarili mo. Pero ako personally, kung mas marami akong pera sa jowa ko, hindi kasi kami before, no? Nung mga bata pa kami, may time na, kasi nga, nung bata ako nagkaanak malaking sweldo ko noon, naalala ko, nung nag-bedrep ako, ang starting ko 12,000 pesos nung panahon na yon, starting, plus commission. Medyo mas malaki yung kita ko. Sabi ko, alagaan mo muna yung mga bata, isa palang bata. O, alagaan mo muna yung anakis natin, then ako na mag-work kasi, para mabuhay tayo ng maayos, makabayad tayo sa bills natin, medyo maliit yun sa kanya. Then later on, siya naman, nag-abroad, okay, tumigil ka, mag-aaral ka, ganun sharing kami. Kaso nga hindi pare-pareho yung hindi pare-pareho yung tao. Nung nag-abroad ang lolo ninyo, sabi niya, wag ka na magtrabaho, alagaan mo naman yung mga anak mo, then go back to school. So ganun yung naging setup namin. Sana kung ganun yung mga lalaki o babae, di ba? Kasi iba-iba nga, may mga saltik nga yung iba, katulad ni Raymart. May mga anak siya, tapos
nawala, kinuha niya yung pera ni Claudine. Oh, anong ano niyo doon? Anong take niyo mga hitad? All right? So now, 'di ba? I think maganda 'yon. Parang advice ko sa inyo sa mga lalaki, malalaki man kayo o babae, kung kayo ang may pera, regaluhan niyo ng bonggang-bongga yung partner ninyo. Pag sobra-sobra, 'di ba? Kung milyonaryo kayo, i-splurge niyo, bigay niyo lahat ng gusto niya. Eh mahal niyo eh. Pero at least para pag nagloko man siya, hindi niya mabitbit yung pera mo, 'di ba? Luging-lugi ka naman nun, katulad kay Claudine, di ba? Ibinigay mo at lahat-lahat, tapos biglang kinuha yung pera mo. So I think maganda yon. Sabi ko nga, buwang daw kasi si Raymart, sabi ni Annie. Eh yun na nga, sa mag-asawa kasi dapat kayo magbigayan talaga kayo. Wala kasi kaming pataasan ng ihi na lalaki kasi ako dapat yung masusunod, ako yung ganito, ako yung ganyan. Sa amin hindi. Nung mga nakaraang panahon, pag malaki ang sweldo, yun ang kunyari, ako malaki, sabi ko, malaki ang sweldo ko. Ako muna mag-work o mag-resign ka muna. Kasi mas konti yung trabaho mo, ako muna. Alaga mo yung bata. Yun na nga, gano'n na yun, di ba? Ano lang yun. Yung pagsasama kasi ng mag-asawa talagang dapat tulungan. Hindi porket ba lalaki ka, dapat ikaw yung gano'n-gano'n, di ba? Ay, nako. Sabi ni Jennifer, abansay na sa akin opinion, huwag na lang kayo magpakasal para walang conjugal settlement or prenup. Maganda rin yun. Depende kasi sa practice o nakalakihan ng isang kayo. 'Di ba? Kung ayaw niya magpakasal, di okay lang din 'yon para walang gulo. Sobra kasi magmahal si Claudine, parang ako lang palangga, sabi ni Annie Marie Barkatan. Yeah. Okay? Ano kayo? Pero sa isa kayo, wag kayo basta pagmahal nyo, bigay nyo lahat. Pero wag lang sila magkaroon ng ng control sa kasi nga hindi ka pare-pareho yung tao eh. Katulad na Raymart, imagine mo, binigay na sa'yo, daming pera, ni Claudine, tapos kinuha mo lahat. Napakasamang tao naman. Kinuha mo lahat, tapos may anak ka pa. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Kung lalaki man ako, babae, na yung anak ko nag-aaral, tapos kukunin mo lahat ng pera. Ano naman klasik ang tao noon, di ba? So, tulungan lang sa gastos, pero walang pakialaman ng pera ang gagalaw, tatapusin. Sabi nila, gugurgurin. Ang makikalam ng pera na may pera, gugurgurin natin, di ba? Kaya ganon yung mga kwento ng ating pamilya, ating mga mag-asawa. Minsan may mga lalaki o babae na nagsusugal, yung mga nagtotong eats, yung mga nagkakasino, yung mga nalululong sa sugal, di ba? So kung protektado yung pera mo, yung asawa mong sugarol, hindi niya basta-basta makukuha yung pera mo, di ba? Marami naghihiwalay sa pagsusugal, di ba? So at least protektado ka. You protect yourself. Sabi ni Violeta, basta walang joint account. Oo, okay lang. Okay din yun, palangga. Kanya-kanya kayong account. Okay din yun, walang joint account. Sabi ni Mayroan, narcissist yung lalaki, obviously pera ang habol niya. Kasi pumirma sa binenta, hindi pumirma sa ibinentang lupa. Ayun na nga, abnormal nga. Para sa akin, hindi yan maganda. Ano kaya nagustuhan ni Claudine kay Raymart? May tsura naman si Raymart nung bata sila. So I think that's okay. Kaso lang naging ganid nung lumaki na. I mean, later on.